Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Punta naman tayo sa bandang Pilipinas. Meron pong isang IELTS Review Center o nagpapanggap na isang IELTS Review Center ang ipinasara ng Department of Migrant Workers matapos matuklasan na meron itong isang illegal recruitment operation. Okay, ano ba yan? Guys, marami pa rin ba? Please tell me. Marami pa rin bang mga ahensya dyan? Mga tao sa Pilipinas na nag-aalok ng sure, guaranteed work permit sa Canada, guaranteed permanent residency. Okay, meron pa ba? Kahit sa dinami-dami ng balita na ngayon, kahit sa dinami-dami ng balita ngayon, na mahirap, na hindi simple, humirap ng husto ang pagkuha ng mga work permit dito, lalo na ng permanent residency dito. I would expect na bawasan na ang mga ito. Sana naman natututo na yung mga kababayan natin sa experience ng maraming mga taong naloko nila, no? But anyway, clearly, meron pa rin ilang natitira. A few days ago, nagkaroon ng operasyon yung DMW dyan sa bandang Santiago City sa Cagayan Valley. This is posted on the official Facebook page of the DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Okay, posted a couple of days ago, April 23, 2026. Ang sabi ng kanilang press release dito, nagpapanggap na review center na pag-alamang sangkot sa illegal recruitment. At ayun na nga, ipinasara ng DMW. Actually, may video sila nung kanilang pinuntahan mismo yung IELTS Review Center. Pero bago yan, alamin muna natin ano ba ang kaso, no? Ano ba nangyari? Sabi dito, nabunyag ang illegal na aktibidad ng nasabing establishmento matapos itong maiulat ng dalawang tanggapan ng DMW sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. May nagsumbong, in short, may mga complaints. Batay sa investigasyon, nagpakilalang IELTS Review Center ang Antoine. Ang pangalan guys, Antoine Review Center, ang social. Alam ko Antoine ang pagbasa dito, no? Hindi Anton, okay? Batay sa investigasyon, nagpakilalang IELTS Review Center ang Antoine habang lihim umano itong nag-aalok ng trabaho sa Poland at later on you will learn also in Canada. Sa ilalim ng dalawang programa, Seasonal Worker Program at Skilled Worker Program. Ayon sa mga operatiba ng DMW, sa mga nag-a-apply sa Poland, yung mga aplikanteng sasailalim sa Seasonal Worker Program ay inaalok ng 9 na buwang kontrata kapalit ng processing fee na 3,500 euros or about 250,000 pesos. Samantala, para naman daw dun sa skilled worker program, nag-aalok ng 3 taong kontrata na may mas mataas na bayad na 5,000 euros or 350,000 pesos. Hindi na kayo naawa dun sa mga workers na ito, no? I only hope matulungan ng DMW ma-refund yung pera ng mga taong na biktima nila. Okay. Kabilang din umano sa mga pangako ng Antoine, ang sahod na 30 euros kada oras. Aba, pati yung sahod may pangako, no? O katumbas sa mahigit 2,000 pesos kada oras. Depende sa haba ng oras daw ng trabaho. O ito na, bukod sa Poland, nag-aalok din umano ang Antoine ng iba't ibang trabaho para sa mga skilled workers sa Canada. Kabilang ang mga posisyon bilang farm worker, fruit picker, at warehouse factory worker. Ang problema, wala palang lisensya yung kumpanya para mag-recruit. Sabi, gayon man, walang kaukulang lisensya ang Antoine mula sa DMW upang magsagawa ng anumang recruitment activity dahilan upang humarap ito sa reklamong illegal recruitment. Pinakansila na rin daw ng DMW yung registration ng kumpanya sa DTI.
Merong tip line yung DMW guys, no? Samantala, nananawagan ng Migrant Workers Protection Bureau sa mga naging biktima ng Antuan na makipag-ugnayan sa kanilang Facebook page. Ito po yan. Basta puntahan po ninyo yung Facebook page ng DMW Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Panoorin natin yung naging operasyon nila, no? May in-upload silang video. Ito po, pictures, no? Ayun, no? Tinapala nila ng closed sign. Okay, sige, puntahan natin yung video, guys. Ayun, no? Nakita nyo, may nakasulat na IELTS Review Center. Okay? San Jose, Cagayan Valley. Closed for illegal recruitment, boosting protection for OFWs and innocent job seekers, according to the DMW. Kapalat goals. May interview rin po, no? Sige, pakinggan natin. Ito yung nakasulat, to. The Review Center offers the following services. Magre-review ka ng IELTS online tsaka face-to-face. IELTS exam registration, tutulungan ka nila daw. Okay. Yun pala, nag-aalok din ng trabaho ng walang lisensya. I don't even know, accredited rin kaya talaga sila ng IELTS, no? Are they a legitimate IELTS review center? Puntahan natin yung interview ng taga-DMW, guys, no? May mga biniktima sila ng mga aplikante na magtrabaho sa Canada at Poland, no? Usually, ang kanilang ino-offer ay overseas work, no? Na nagkakahalaga ng trabaho na may sweldo na 300 to 350,000 per month bilang isang skilled or kaya seasonal worker sa Canada or Portugal or Poland. Pero hindi sila lehitimong licensed recruitment agency at walang ganong klaseng trabaho na rehistrado sa Department of Migrant Workers. Grabe, no? Ang pangako daw, ang pasweldo, even for seasonal workers, umaabot sa 300 to 350,000 pesos. Wow, sobra-sobra. Kaya sa mga biktima po, nananawagan ako sa mga biktima, sila po ay nagkakantak ng online Zoom meeting kung tawagin, no? Ang pangalan nila is Antoine Review Center, no? Tandaan po ninyo, no? Sila po ay nagkakandak ng Zoom online. So kahit sinarado natin ito, pwede rin na magkandak pa sila ng Zoom online yon. Huwag na po ninyong ituloy yung inyong plano kung kayo ay inanyahan nila na magtrabaho abroad at sisingilin kayo ng 70,000 pataas bilang placement fee, no? Sila po ay illegal recruiters. Kayo silang patulan, no? Sumbong nyo sa amin sa Department of Migrant Workers at gagawa kami ng paraan para huliin natin. Okay. So, 70,000 pesos pataas yung singil nila. Okay. In exchange for different types of of work, from high-skilled to yan, mga seasonal work daw, katulad ng farming, ano ba yung nabanggit kanina dun sa site, ano? Farm workers, fruit pickers, warehouse staff. Yan yung ilan sa mga inaalok. Ang pasweldo daw, 300 to 350,000 pesos equivalent. Wow. Okay, take note guys, reminder, wala po talagang dapat bayad. Bawal po, pinagbabawal po ng Canada na maningil ng kahit anong uri ng recruitment fee doon sa mismong aplikante. Bawal po yan. Okay? So, magduda na kayo. Tama si sir, ano? Kung nag-ooperate pala ito via Zoom o mga ganyan, guys, huwag nyo nang ituloy. Wala raw pong lisensya yung nag-ooperate. Sabi ni Kuya, Antoine. Pero baka Antoine nga. Ako, Antuan naman ako ng Antuan, ano? Meron ako nakitang nag-comment, baka daw magsara lang yan, lumipat sa ibang lugar, sa Maynila, magbago ng pangalan at makapag-operate na naman. At makapanloko na naman, ano? We don't know, but guys, be careful. Sa totoo, napaka-active po, no, napansin ko ng Facebook page, in fairness, ng DMW, puntahan ninyo for announcements and mga guidelines tungkol sa mga nagre-recruit galing dyan po sa Pilipinas. Alam niyo guys, I will try nga, no? Subukan natin makakuha nga ng interview mula sa DMW, no? I will try. Sige, abangan nyo yan. Kung meron kayong mga gustong itanong sa DMW, ilagay nyo dyan sa comment section. No? Kung pala rin tayo makakuha ng interview from DMW, I will ask those questions for you, okay? So we'll end this episode here, guys. Ingat, ingat. Anyway, we will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Ingat kayo guys sa mga scammer, ha? Bye!